Ito guys ang 361 degrees Furious Future 2.5 at ito yung previous version. Kapag tinitingnan ko itong dalawa ay halos pares lang ang design. So ano kaya ang pinagkaibahan nitong bagong version dito sa previous version? Tara! Pag-usapan natin ito. Disclosure, tong sapatos ay nag-request ako ng free sample sa official authorized sellers ng 361 degrees na nakabase sa TikTok shop para gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawa nito ng review. At lahat ng sasabihin ko dito o maging opinion ko ay based sa honest at real world experience ko. Pag-usapan natin guys ang specs nitong sapatos. Unahin natin dito sa midsole niya. Kapag tinitingnan ko yung midsole nito ay kaparehas ng previous version, yung geometry, shape at yung design nito. Yung material naman guys ng midsole nito ay CQT Extreme na sa tingin ko yung compound nito ay kapares lang din ng previous version na nylon elastomer foam dahil sa kapag tinitingnan ko yung kanilang texture pares na para sila. Dual density setup din guys ang midsole nito katulad pa rin ng previous version na ang upper layer ay 40C at yung lower midsole ay 45C. Pagdating naman guys sa stock height ng midsole nito ay katulad pa rin ng previous version na meron dito sa forefoot na 30.5mm tapos dito naman sa heel ay 36mm. So meron siyang 5.5mm drop. Nga pala guys kapag tinitingnan ko yung butas dito sa midsole dito sa gitna ay pares lang din sila. So, nakakatulong yan sa shock absorption kapag tumatapak tayo sa ground. So, meron ito guys, full-length dynamic carbon plate na ang tawag ay quick bow na tumutulong sa propulsion at stability. At yung design ng carbon plate nito ay katulad pa rin ng previous version na nakikita dito sa part ng heel at dito sa kabila na pa-curve. Sa rubber outsole naman ito guys, ang nakalagay dito ay ang RPU rubber. Katulad pa rin ng previous version. At kapag tinitingnan ko, pinagko-compare ko, yung kapal nilang dalawa, parehas lang sila ng kapal. Malawak din ang cover ng rubber sa outsole so nakakatulong yan para maging maayos ang grip sa kalsada. Kapag kino-compare ko naman, yung lapad ng outsole ay parehas din sila. So malapad yung outsole niya, mas malawak yung contact natin sa ground dahil doon mas nagiging mas stable yung ating foot strike. So yung midsole niya, yung carbon plate niya, yung rubber, tapos yung lapad ng outsole ay parehas ng previous version. Sa upper layer naman ito, magkaiba na sila ng previous version. Dahil sa yung material nito ay jacquard plus carbon fiber blend. Samantalang ang previous version ay 50% carbon fiber at 30% recycled yarn. Kapag tinitingnan ko yung pagkagawa nilang dalawa ay pansin na pansin dito yung pinagkaibahan nila. Nakadesign sila para maging breathable pero magkaiba sila ng design. At kapag pinapakaramdaman ko itong dalawa, paras lang sila na manipis. Tapos dito nararamdaman ko para siyang plastic. Dito naman para siyang tela. Sa sintas naman ay pansin na magkaiba sila ng material. Dito sa bagong version, dito sa 2.5 ay medyo manipis ito kumpara dito sa previous version. Magkaiba din ang material ng kanilang tang. Yung previous version ay stretchable tapos naka-integrate ito sa upper layer. Samantalang dito sa latest version, itong 2.5 ay hindi naka-integrate sa upper layer at manipis lang din ito para mas mapagaan ito. So kung halimbawang ikaw ay nahihirapang isuot yung paa mo dito sa previous version dahil sa naka-integrate ito dito sa upper layer, dito sa latest version sa tingin ko hindi ka na mahihirapan ipasok ang paa dito. Sa collar lining naman guys ay paras lang din sila na mayroong padding dito sa gitna. Dito sa part na to. Paras lang din sila ng kapal at ng material. Nga pala guys, meron ako nabalitaan na nagkaroon sila ng irritation sa kanilang Achilles dito sa previous version kahit na meron itong padding. Sa tingin ko, gawa nitong naka-integrate na tang. Yakap na yakap sa kanila yung upper layer. So tingnan ko kung may experience ko na magkaroon ng irritation sa aking Achilles dito sa latest version. Ito naman sa back, meron siyang manipis na overlay para maging maayos yung structure dito. Pero guys, hindi to sobrang tigas. Malambot lang ito. Ito naman guys, yung kanyang insole para sa akin ay tamang-tama lang yung kapal nito. Parang paras lang sila ng material ng previous version. Tapos, mas makapal itong previous version kumpara dito sa latest version. Kuha natin ang estimated na sukat guys. So, nakakuha ko dito ng 3.3mm. Estimated lang yan guys. Firm yung nararamdaman ko dito. So, yung pagiging firm nito, nakakatulong sa rebound effect ng sapatos. Tapos, flat lang siya. Katulad ng previous version. 200 grams sa size 40. Halos magkaparas lang sila ng previous version. Yung previous version guys, yung timbang nun sa size 40 ay 199 grams. Mas magaan yung previous version ng 1 grams lang kumpara dito sa latest version. So, tara, subukan na natin to sa pagtakbo.
So bago natin simulan kung ano naging experience ko sa sapatos na ito, friendly reminder lang guys, kung ano man na naging experience ko sa sapatos na ito ay hindi 100% na yun din na may experience nyo dito. Napaka-subjective niyan dahil sa magkakaiba tayo ng height, timbang, foot strike, cadence at running form. To be honest sa inyo guys, nung itinakbo ko itong sapatos na ito, yung kanyang midsole ay nag-alangan ako sa specs niya kung totoo ba talaga. Dahil sa ang specs ng sapatos na ito ay kapares lang din ng previous version. So ibig sabihin, pares lang din dapat sila ng ride feel. Pero hindi yun ang naramdaman ko sa midsole nito. Magkaiba ang ride feel ng 2.5 kumpara sa previous version, sa version 2. Kung itong previous version ay pwedeng maitakbo ng 6 minutes per kilometer, 7 minutes per kilometer at 8 minutes per kilometer, itong latest version, itong 2.5 ay hindi pwedeng maitakbo sa ganyang kabagal na pace dahil sa hindi ko nape-press ng maayos ang midsole nito sa ganyang kabagal na pace. So ibig sabihin, itong previous version ay mas malambot ang midsole nito kumpara dito sa latest version, dito sa 2.5. So yung midsole nito guys, nung tumatakbo ko ng 6 minutes per kilometer, 7 minutes per kilometer, firm yung nararamdaman ko dito. So bago natin ipagpatuloy kung ano naging experience ko sa sapatos na ito, baka pwede naman yung i-like yung video ko, pa-subscribe naman po ako, malaking tulong ito sa pag-upload ko dito sa YouTube. Maraming salamat po. Nung itinakbo ko naman ito ng 5 minutes per kilometer, doon ko naramdaman yung pagiging malambot ng midsole nito at mas maayos yung cushion nito. Linawin ko lang guys, hindi sobrang lambot yung naramdaman ko sa midsole nito sa ganyang pace. So ang ginawa ko, itinakbo ko pa siya ng mas mabilis pang pace. Bouncy yung nararamdaman ko sa midsole nito. Ang ganda rin ng cushion niya sa mabilis sa takbo. Pakiramdam ko sa midsole nito guys ay siksik at buong buo. Dahil sa nung tumatakbo ko ng bilis, hindi ko nararamdaman na kumukulaps yung midsole niya. Steady at pakiramdam ko yung midsole niya guys ay hindi dual density setup. Parang isang buong midsole siya. Kumbaga yung upper midsole at yung lower midsole parehas ang density. So dahil sa experience ko na yan, mas responsive ang midsole ng 2.5 kumpara dito sa previous version. Nung ginawan ko ng comparison nitong 361 degrees Furious Future 2.0 tapos yung Flame 4, mas nirecommend ko yung Flame 4 para sa mga elite runner dahil sa firm ang midsole nun kumpara dito. At ngayon, base experience ko dito sa 361 degrees Furious Future 2.5 na firm ang midsole, mare-recommend ko na din ito sa mga elite runner na pwede nilang gamitin sa racing. Kayang-kaya niya na makipagsabayan sa bilis ng reaction ng Flame 4 at itong Flame 4.5. Kung i-compare ko naman ito sa Flame 5, para sa akin, mas gusto ko yung binibigay na response ng midsole nito kumpara sa Flame 5. Pero syempre, tulad ng sinabi ko, napaka-subjective niyan. Kapag talaga malapad ang outsole tapos makapit yung kanyang rubber sa kalsada, maayos ang binibigay na stability nito. Kahit na medyo kumukulaps dito sa inner sidewall kapag lumalapat na yung pako, nakokontrol pa rin ng lapad ng outsole para maging stable. Etong 361 degrees Furious Future 2.5 ay hindi ko maire-recommend sa mga beginners dahil sa tatlong dahilan na to. Una, magaan siyang itakbo. Pangalawa, aggressive yung kanyang rocker. At pangatlo, firm yung midsole niya. Pagsamahin mo yung tatlo na yan, possible na matukso kang tumakbo ng mabilis dito. So kapag beginners, easy run lang muna para hindi tayo mabigla. So naka 16 kilometers ako sa sapatos na ito at yung rubber outsole niya dito sa part na to ay may konting gasgas. Dito naman sa part na to, may konting gasgas. At dito naman sa gitna ay may konting gasgas. So tingnan natin ang durability ng sapatos na ito pagkatapos kong itakbo ng 100 kilometers. At sa 16 kilometers sa takbo ko dito, hindi nawala yung response ng midsole nito. So pwede natin ito magamit sa mahabang distance. Sa upper layer naman ito, katulad pa rin ng previous version na breathable yung nararamdaman ko dito. Hindi ako nakakaramdam na umiinit yung pako dito habang tumatakbo. At kahit hindi naka-integrate yung kanyang tang sa upper layer, ay nakalak din ng maayos yung pako dito. At hindi rin ako nagkaroon ng irritation sa aking Achilles dito sa collar lining. Nga pala guys, itong sapatos na ito ay hindi ko ma-recommend sa mga heel striker. Katulad pa rin ng previous version, hindi ko yun i-recommend sa heel striker. Dahil sa yung midsole niya dito sa back ay
masyadong pa-curve tapos mababa yung kanyang drop. Dahil doon, possible na maging malakas yung impact kapag nag-heel strike ka. Pag-usapan naman natin guys ang naging fitting nito sa pako. Dito sa toe box, yung footbed niya ay malapad pa rin. Tapos yung kanyang upper layer, yung nararamdaman ko dito ay medyo maluwag. Dito naman sa gitna at dito sa heel ay tamang-tama lang yung nararamdaman ko dito. Hindi maluwag at hindi masikip. So para sa akin, itong sapatos na ito ay pwede sa malapad na paa, medyo malapad na paa at normal na lapad na paa. Pagdating naman guys sa sizing nito, true to size ito sa pako. Pag-usapan naman natin guys ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito. Unang-una, yung design niya. Kasi guys, dito sa kabila ay extreme. Nakikita nyo yung letter E. So, basable. Dito, basa yung letter E. Pero dito sa bandang R, hindi basa yung letter E. Hindi maayos yung pagkasulat. So, ibig sabihin, hindi perfect yung pagkagawa ng design. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito, yung kanyang tang ay hindi gaseted. So, possible na mawala to sa pwesto habang tumatakbo ka. Pangatlong hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito, yung kanyang insole. Katulad pa rin ng previous version na walang support sa arch. At ang pangapat na hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito, hindi na sobrang lambot yung kanyang midsole. So, worth it ba mag-upgrade dito sa latest version, dito sa 2.5? Kung nakukulangan ka sa response ng midsole ng previous version at nagkakaroon ka ng irritation dito sa Achilles, pwede kang mag-upgrade dito sa latest version. Pero kung wala ka naman nagiging problema dito, stay ka lang muna dito. Syempre, tulad ng sinasabi ko, depende pa rin yan sa preference mo. So yan lang po muna masasabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko po sa description na link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa panonood at suporta. Ingat po kayo. Run safe po.